Nako, mga kababayan, nakakahiya ito. BP Sara, sumabog na. Tito Soto, talagang lumalaban sa Korte Suprema. Sinabi dito ng kampo ni Soto, siya mismo, araw-arawin daw niya ang session ng impeachment laban kay Inday. Sinabi na nga ng Korte Suprema na basura na ito. Itong si Tito Soto, makulit. Talagang pangarap niyang maging vice presidente pag si Sara ay natanggal dahil sa impeachment. So ngayon mga kababayan, binanatan ng taong bayan itong si Tito Soto kasi talagang walang inatupag kundi mag-alboruto na mawala si Inday. Kasi nga nangangarap ito ng mataas na posisyon. Yun nga lang mga kababayan, malabo na manalo ito. Ito po mga kababayan, ang sinabi ni General Macanas. So i-check po natin kung legit po itong post na ito. Okay, papakita po natin mamaya. Kasi ito po yung pasabog na yung araw na ito. Susupalpalin ni Marcoleta itong si Tito Soto na galing-galingan na wala namang alam. Nasupalpal na rin ng Korte Suprema ito mga kababayan. So ito po, nakakagulat po ito ha. Talagang may pagkakapal ang muka, sabi ng mga tao. Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Pahayag ito ni SP Tito Soto tungkol sa impeachment trial ni BP Sara. Nakahandang-handa na sila. Atat na atat. Okay. Tito Soto, araw-arawin ang session ng impeachment court versus BP Sara. Iminungkahi ni Senate President Vicente Tito Soto III na gawing araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes ang session ng impeachment court laban kay Vice President Sara Duterte upang mapabilis aniya ang pag-usad ng paglilitis. Wow, galing! Sa isang online briefing, sinabi ni Soto na irerekomenda niyang magsimula ang mga pagdinig mula alas 3 ng hapon, Monday to Friday, para hindi na humaba pa ang proseso. Sabi niya, huwag nang patagalin. Kailangang matapos ito sa pinakamabilis na paraan. Hindi ito makatarungan sa publiko at hindi rin makatarungan sa inaakusahan. Kita nyo mga kababayan, atat na atat. Itong si Paloma, ayun atat maging vice presidente. SP Soto, gusto araw-arawin ang paglilitis laban kay Inday Sara sa impeachment case. Kahit sinabi na ng Korte Suprema na basura na ito at labag ito sa konstitusyon. Ala ka mga kababayan ko. Kaya ngayon binabanatan siya ng taong bayan na ito po. Itong sinasabi ng mga tao. Sira ulo itong clown. Itbulaga ang utak nito. Basta impeachment Sara, hindi sayang ang gastos. Pero kung kay BBM, sayang daw ang gastos, sabi ng tagapagsalita ng Malacanang. Scripted na yan, parang sa pagkidnap kay PRRD. Soto is a major piece of the syndicate. Sabi ni Maria Tunacao, Ernesto Panaligan, Sherwin Cabato, halaka. Asus, Tuta Soto, hayang ka na naman. Wala kang ibang bukang bibig, parang puwet ng manok, putak ng putak. Wala kang iniisip kundi mawala si Inday. Kasi pangarap mong maging vice-presidente, yun nga lang, ayaw ka ng bayang Pilipinas. Naku po mga kababayan ko, yan ang sinasabi Go, go, go Sara, fight, fight, fight. Si Tito Soto, bulaga ang utak niyan. Naku po, sabi ni Violeta Vicente, alam na ng taong bayan na gagawin nila Soto. Ito ay dinidikta ng mafia ng gobyerno kasama sa grupo Ogag Oligarko, Rason, Tambaluslos, Congress leaders, Kaliwa and anti-Duterte. Si Soto Lacson ay kasabwat by billions and positions power.
Maneuver Congress at nila Soto. Nolo X1P. Nako mga kababayan, bobo na tuta ang laki siguro ng maleta mo. Nako po mga kababayan ko. Yari. Yari na, Tito Soto. Alam na di, sabi ng mga tao. Alam na, ilang maleta ang kinarga sa aparador. Okay. Ayon kay Soto, mahalagang tuloy-tuloy ang session upang maiwasan niya ang pagkaantala at masigurong agad na matalakay ang ebidensya ng magkabilang panig. Okay. So, ang komento ko dyan is, bakit? Sure na ba si Senator Soto na makakaakyat sa Senado ang impeachment complaint labang kay BP Sara? O, kita nyo mga kababayan? Itong si Tito Soto kasi, kumpiyansado na maakyat ang impeachment ni Sara dito sa Senado. O, tignan nyo mga kababayan ha. O, tignan nyo po dito. Pag kay BBM, ang palasyo po, tignan nyo mga kababayan ha. Pag kay BBM ito. Ayan. Binasura na ang BBM impeachment. Basura, basura din sa tawag sa nakaw na pera. Basura din daw dahilan ng baha. Kumusta po buhay nyo ngayon? Ayan mga kababayan ko. Pagka kay Inday Sara, araw-arawin ni Tito Soto. Pero kay BBM, binasura ang impeachment dahil sayang daw ang pera ng taong bayan na gagastusin para ma-impeach si BBM. Wala daw kwenta. Mag-focus na lang daw sa ekonomiya. Pero tignan nyo pong ekonomiya natin, bagsak na bagsak. Sabi ni Attorney Jimmy Bondoc, binasura ang impeachment kay BBM. Basura din ang tawag sa nakaw na pera. Basura din daw dahilan ng baha. Kumusta po ang buhay nyo? Halaka, mga kababayan ko. Alam na this, mga kababayan. So ituloy pa natin ang balitang ito. Nako po mga kababayan, magugulat kayo dito. Pero kay Sara, araw-arawin daw ni Tito Soto pero kay BBM, binasura lang Wow! Wow, Tito Soto, ang galing mo, sabi ng mga tao. Parang may script na. Ito, opinion ko lang Kasi yung kay President Marcos, basura kaagad sa Committee on Justice. Nung tinanong ng mga reporter si Auntie Claire, nakahanda na ba ang defense team ng Pangulo? Sabi ng Auntie Claire, wala. Wala siyang defense team. Anong ibig sabihin nun? Alam na nila na ang impeachment hanggang Committee on Justice lang. Okay tayo mga kababayan. Itong impeachment ni BBM ay isang palamuti, isang palabas o isang orchestrated na taktika para kunwari si BBM i-impeach pero hindi naman pala. Pero pag-usapan ay Inday Sara impeachment ay araw-arawin daw ni Tito Soto. Halaka, mga kababayan ko. Ito ang sabi mga kababayan Tito Soto, araw-arawin. Araw-arawin ang impeachment. Wow, galing ni Tito Soto. Araw-arawin na natin para hindi masayang ang pera ng taong bayan. Wow, pero pag kay BBM, sayang daw. Wow, Tito Soto, ang galing mo. Ang galing mo ng palabas mo ng bulagaan ng Senado. Sabi ni Jeffrey, gana-gana, may nana, natangalista. Mga kababayan, tuloy pa natin. May script na sinusunod. Walang paghahandang Pangulo so, wala na. Dead. On arrival, ang impeachment complaint ng laban sa Pangulo sa Committee on Justice. Bakit dito kay BP Sara? Kahapon lang ata na i-refer, na i-transmit, ano bang tawag nun? Na i-transmit ang impeachment complaint from House Secretary General to Office of the Speaker of the House. Timing din, biglang nagpakita si Romualdez. Diba matagal siyang
hindi nag-attend ng session mula nung nag-resign siya as Speaker of the House. O, kita nyo mga kababayan. O, tignan nga natin kung pinagkaguluhan. Romualdez, pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan. Ito, pinagkaguluhan sa Kongreso. I-check nga natin kung mala artista daw na pinagkaguluhan ito eh. Ito po. Aba, malupit ha, mga kababayan ha. I-check nga natin kung totoo ito, mga kababayan ko. Nasaan na yon? Pinagkaguluhan daw sa Senado eh. Wala, di natin makita ha. Pero dito makikita natin ito, mga kababayan. Makikita natin ito. Ito po, i-check po natin dito sa FB. Ito po. I-check po natin. Pinagkaguluhan. Pinagkaguluhan. Ito po mga kababayan. Check nga natin. Ito po. Wala. Di natin makita yun ha. Ito po. Mga kababayan ko. Hindi natin makita yung video. Mga kababayan ko. Ito po. Ay, nagsimba daw mga kababayan no. Nako po, nagsimba yata. Yan, nagsimba yata siya. Nagsimba daw. Nagsimba. Nako po. Mga kababayan ko. So, nasaan ba yung pinagkaguluhan dito, mga kababayan? Latest. Martin Romualdez. Ito po, mga kababayan. Ito. Hindi natin makita yung yung pinagkaguluhan sa Kongreso, mga kababayan mala daw mala artista daw ito mga kababayan. 'Di ba? Pumayat na daw ito 'Di ba? So, hindi natin makita. I-check na lang natin dito. Mga kababayan, atat na yung kalaban dito na ma-impeach si Sara Duterte. Malupit. BP Sara Camp, ready if impeachment rap reach. Nako po mga kababayan ko, alam na. BP Sara sinagot ang mga paratang. Ito mga kababayan, sumagot na si Inday Sara dito. Panoorin po natin. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, ugmayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang Investigation in Aid of Legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Ayan mga kababayan ko, nasupalpal po sila dito ni Sara Duterte. Ayan po ang pinakamalupit na sagot ni Sara dito. Kaya yari si Tito Soto dito. Magandang araw mga Naiyak kaibigan. na sila. Naiyak. Bilisan. But anyway, kung may script man, that's part of the game. Kasi impeachment is a political process. Kanya-kanyang yan. Nung kay PGME nga, ang daming impeachment na naisampa sa kanya, walang lumusot. Hanggang hanggang Committee on Justice lang. Kita nyo po mga kababayan ko. Ano masasabi nyo dito? Ito mga komento ng taong bayan. I-check natin ano sinasabi ng taong bayan dito. Sila ba ay
Payag sila? Payag ba ang taong bayan? Excited maging VP, ayan mga kababayan. Excited maging VP si Tuta Soto. Wala na. Laos ka na kasi, sabi niya. Ayan mga kababayan ng mga komento, oh. Galit na galit. Galit na galit ang mga tao dito, mga kababayan. Kasi nga, excited maging VP, presidente, itong si Tito Soto. Ito ang komento, oh, mga kababayan. Sabi po ni Lily Ross, excited maging VP if ever in your dreams. Gusto maging Vice President si Itbulaga, Fernando Lucero. Elpidio Casero, kahit weekend para tuloy-tuloy wala ng pahinga para baka sakaling may matuloy ang wish ni Madam Cara at wala rin break time at lunch break, ha, Mr. Senator Soto? Yan siguro utos sa kanya kasi sayang ang bilyones na pambayad. Halatang may pansariling kapakanan, niloloko mo ang taong bayan, may araw ka rin, sabi ni Adrian Kempron. Mga kababayan, yung mga komento nagbabasa tayo. Be careful what you wish for, God knows and sees everything, sabi ni Barry de Leon. Bakit hindi palitan itong tampalasang ito ng bayan? Ako po, grabe no, expedite pala. Kakaiba talaga pag meron kang inaasam-asam na posisyon. Yung Ghost Project araw-arawin din sana. Nagmamadali para maging Vice Presidente si Itbulaga, haha. Benjamin Nueva. Pete Kasipong, naku po, isama nyo na sa Sabado at Linggo pati holiday, sobrang atat ka. Sabi ni Arnel Tan Basa Lascuna, walang hiya itong mga nakaupo ngayon. Baka po sa pagmamadali nyo, mawala sa pwesto si BP, baka tuloy maglaho ang pangarap nyo. Raymundo Marmol, tumulong kayo sa nasalanta ng bagyo. Consider your ways, yawan on, may hidden bad motives, Mario Ighot. Atat na atat. Ayan mga kababayan ko, ang mga komento ng taong bayan na galit kay Itbulaga. Grabe na, sabi. Grabe naman si Tito Soto. May hidden agenda. Agenda tuloy. Agenda. Kahit ayaw ng Korte Suprema, dahil labag ito sa saligang batas, itong si Tito Soto, araw-arawin daw ang pag-impeach kay Sara. Yari, yawa, sabi ng mga tao. Feeling matalino, feeling abogado. Kaya nasuplak ni Panelo ito, mga kababayan eh. Galing-galingan, wala namang alam. Iskul, bukol, bulakbol. Kaya walang nangyayari sa blood control. Puro ang isip ay mawala si Inday kasi nga pangarap niyang maging vice-presidente pero yawa. Sabi ng mga tao, ignorante. Sabi ng mga tao, sabi ni Panelo, hindi mo teritoryo ang linya o lugar ng mga abogado kay tumigil ka, ignorante ka, sabi niya. Kaya ngayon mga kababayan, ang flood control kinalimutan na. Ang gusto nilang paingayin itong impeachment ni BP Sara kasi nga takot na takot silang manalo si BP Inday Sara sa 2028 eleksyon. Tignan nyo, ang lakas. Marcoleta ang kanyang katandem. Sinong tatalo sa kanya? Sinong makakatalo? Sinong makakatalo sa dalawang ito? Higante. Isang pader. Wala na. Kaya iyak-iyakan na atat maging bisip si Soto. Gusto araw-arawin ang paglilitis kay BP Sara. Isama ng holiday. Isama na ang mahal na araw. Isama na ang birthday mo. Ganon. Okay po, this is the Wonders Philippines. Anong masasabi nyo dito kay Tito Soto? Mukhang nababaliw na. Talagang ultimo utot. Pag utot niya, ultimo sa inidoro mga kababayan, kitang-kita niya si Inday Sara kasi nga gusto niyang ma-impeach araw-arawin. Walang break time, walang holiday birthday, walang Semana Santa. Impeachment ang gawin natin kay Sara. Wow, ang galing mo. Yan ang sabi ng tao. Kaya wala ka nang aasahan dito sa school bukol na ito. Puro bulakbol na lang, sabi ng mga tao. Ayan, nasupalpal siya ni Inday Sara. Di ba mga kababayan ko? Ano masasabi nyo dito? Ay nako po mga kababayan. Di ba? Ano masasabi nyo? Yari na mga kababayan ko. Iba na ang nangyayari. Flood control issue na wala na. For transparency, for a better democracy, mabuhay po. This is the Wonders Philippines. Salamat po sa inyong suporta. At sabihin nyo kung saan po kayo nagko-comment. Okay po, mabuhay.